Kasi dati mindset ko talaga ayoko maging empleyado. And then yun nga, everything went down. Yun nga, a small twist in my life, gano'n. Nakita ko yung mga ibang tao, iba nating mga klase, iba kong mga kaibigan na naging successful parang unti-unti sila naging successful, naging stable. Asan ako? Gano'n. Parang nandito pa rin ako. Tapos one time na yung kanta ni Billie Eilish na What Was I Made For? Parang Oh gosh. randomly lang siya ha. So, Maya-maya tumunog yun. Tapos oo. bumuhos na yung mga luha, men. Ganon. Kumbaga, Doon na lumabas. basta paulit-ulit lang yun. Inulit-ulit ko yun siguro mga 6 to 10 times. Gano'n. Tapos nakabukas lang yung shower para hindi nila marinig yung hagulhol. Gano'n. And for extra dramatic effect. Yeah. Oo. Hello, welcome to another episode of Midnight Crisis. Sign XYNN, hindi SIGN. And today, special episode. Kasama natin ay si... Introduce yourself. Okay. Hi, I'm Felix. I'm a producer and a news anchor of AM station. Let's go. Alright. Thank you so much for being in this episode. Thank you so much for being here sa Midnight Crisis. Where do we start? Di ako sanay na tayo, video format. Kasi ang atake natin like gagawan tayo agad. So, yeah, it's been so long since ulit tayo nag-usap. 4 years ata. Since tayo 4 nag-usap, years, medyo, ganun. Mga yeah, grabe. 3 or 4 years. Tagal na. Yeah, super tagal na rin. And, paano ba tayo mag-start? So, yung lore natin, basically, kung paano tayo nag-meet. I feel like maganda siyang beginning ng... Dun sa Kasi medyo unconventional eh. Dun sa... Yeah, na-discuss. So, yeah, may mga guests ko like na but yeah. actually na-name drop ka a few times. Hindi ko lang kita but yeah, like yeah, ang unique ng starting friendship natin kasi hindi tayo, paano ba? Ewan ko anong tingin mo, baka maging first time may ma-reveal ako dito na mo. Pero kasi ang impression ko sa'yo before was like parang work relationship lang tayo before. Parang ganun. Like I distinctly remember like merong moment there na kasi naging tayo, naging may big project nung college sa isang university. Unnamed university. So parang naging mag-co-directors tayo, tayo. So ang relationship natin that time is lang, kapag may ganap dun sa sa kung ano man doon tayo nag-usap. Pero after, literal after pag tapos na, parang clock in, clock out, like, alright, bye, see you tomorrow. Tapos hindi na tayo nag-hangout sa labas noon. Minsan ikaw, nagyayaya ka, tara, kain tayo sa labas, gano'n. Pero hindi siya 1v1, hindi siya tayo nagawa. Usually by group ka nagyayaya kasi. And doon ako very appreciative kasi, yung first impression ko sa'yo, like, kasi college student, mga broke. Mga broke. Tapos may moment din, ito yung mga first impression ko na, parang tara kain tayo sa sinabi kang restaurant or something. Nasarado na wala ngayon. kaming budget share. Nasarado na ngayon. Man, that's yun ba yung Only Rice? Yung Only Rice, yeah. Only yung Rice, Yeah. I remember that. Tapos nagyaya ka, kain tayo dito. Sabi, tas lahat kami, ilan yata kami, basta marami tayo dun eh. 10. Mga 6 or, basta alam ko, Nasa 10 ba? 10 Mas marami pa? Mas marami pa. So like parang na-accord kami kasi wala, like budget lang namin pang sisig, yung 50 pesos. That time, 50 pesos na sisig rice. Sabi, hindi, akong bahala. Sabi ko yun. Tapos hindi kami niniwala, nag-joke lang. Ay sus, gumano lang kami. Hindi ka namin pinansin. Tapos parang may quiet moment na parang, wait, seryoso siya? Wait, seryoso ka ba? Tapos sabi, oo nga, hindi nga, ako nga bahala. Sabi ko, wait, ang dami natin. Sabi ko, hindi, sige, tara. So, wala lang, lang yun, yung core memory kasi yun yung okay, maggalante to sa, nanlilibre. Yung impression namin. I remember isang friend, like, nanlilibre to. And then, doon na nag-snowball yun. Yung impression ko sa'yo, yeah, so, nakita ko kung ano yung impression mo sa akin, yung una mong impression sa akin kasi, yun yung ko sa'yo, like, parang very yung may booming voice ka. So, like, parang doon ba lang, nangibabaw ka agad sa amin na, oy, medyo matanda na ba to? Yun yung impression namin sa'yo, like, ano ba to, nasa 30s or like sa late 20s, and at that time matanda na yun for us, and it's weird to say na nandun na tayo sa edad na yun. weird to say, weird to like think about. Yeah, pero like, yeah, para sa lang, ano yung
first impression mo sa akin, go sa pabalik. You Kasi, can be honest, okay. go ahead. 19 years old tayo nun eh. 2019. Ay, 18. Yun. 2018 yun eh. Tapos, late enrollee pa ako nun. Tapos, second week na ako nun pumasok eh. So, parang kayo, pag pupasok ko sa klase, kayo close na kayo lahat halos. Kasi nga, 2 weeks na yung lumipas nung first day. Tas sa likod pa ako nakapwesto. So, ginigauge ko lahat. Yes. Ano kaya to? Kasi, Naka-green ka nun. Ewan ko ba't ko na-remember. Lagi ka parang kasing cartoon character. Isa lang suot mo dati nun. Naka-green na long sleeve. tapos, ayun nga na, syempre, senior high grade 11, tapos grade 12, nag-homeschool ako nun. Doon na nag-start yung yung professional life ko. So, nababad ako sa labas, yung mga mas matatanda sa akin. And, imagine mga half my age, yung mga nakaka-work ko, 30 plus, something like that. So, parang first time ko ulit pumasok sa isang environment na mga estudyante. Hindi ko alam ano bang approach ko dito. Ano ba, kulit-kulit ba, yung maligalig ba, or just a professional? Syempre, unang professional approach. Yun nga, tapos isa sa mga isa sa mga nag-entertain sa akin si Lay, tsaka si Jennifer. Yan. Tapos si Lay Jennifer. nagpahiram ng power bank niya, si Mary Lay. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos si Jennifer nga, in-approach ako ganun. Tapos, ayun na, may gagawin tayong isang big project sa school. And then, dalawa tayo naging director. And then, so yun, parang doon kasi umikot yung halos first sem natin eh. Doon sa project na yun eh. So, parang work-life, lang siya. Work relationship lang siya. And then, syempre, I have worked with you hand in hand na parang professional lang talaga. Okay, ito lang to. Co-director ko lang to. Ganun. Ito, producer ko lang to. So, mga ganun. Ito, co-actor, ganun. Kasama sa prod. And then, eventually, nung may mga sunod-sunod na pangyayari na sa atin na hindi ko na i-disclose. Parang actually, naging guest natin yung mga naging, si Jennifer was one na name drop mo siya, naging guest siya yun nga. for an episode. And yung naging, I guess naging open naman siya doon, yung naging, natin, source of, concerns. Naging guest din. So, like, yeah. Anyway, go on, yeah. So, ayun. Doon na tayo, kumbaga, tama naman, kumbaga, sa life kasi, kapag smooth sailing lahat, kumbaga no emotional attachment with each other, with yung mga pagsubok, mga tiisin, mga problem na nakaharap natin, doon tayo mas naging close sa isa't isa hanggang sa may may Justice League, ganun. Oh my gosh, ba't mo na-remember yun? Bigla flashback moment. Parang ako naging Ratatouille ulit. Parang, So, Justice kumbaga, League. after meeting, may meeting din tayo. Tapos doon na na-develop yung natin hanggang sa, yes. kumbaga, no judgment kasi na bigla na lang tayong nag-click eh. Yun yung naramdaman ko. No? Parang bigla na lang na wala man lang build-up na. No? Parang bigla na lang nag-click tayong dalawa. Yeah, weird. Yes. Hanggang sa, diba, yung syempre, co-directors tayo, di ba? Yung Felix and Felix, ganun. Parang kasi yung apelyido di mo Felix. So, parang nagkaroon tayo ng one voice, parang ganun, one mindset, ganun. So, yeah. Ayun, hanggang sa parang nahanap ko yung kumbaga naging magka-frequency tayo nung simula nung mga moment na yun. Hanggang sa dalawa na lang tayo kumagala, di ba? Ganon. And then, ayun, na-attach tayo sa bawat isa ng mga kaklase natin. That was so fun. So, yun, nakakamiss din yung college life na for a moment sa nung mga pagkakataon na yun, kumbaga, na-set aside kumbaga, yung professional life na I can be me, na pwede kong gawin to, pwede kong gawin yan without judgment or evaluation, something like that.
So, ayun. No, yeah. No, I feel the same sa'yo. Yeah, like, ang dami mong sinabi na gusto ko anuhin i-comment, like, ano like, basta tama ka, nag-click lang tayo, like, ano ba, hindi ko alam kung paano tayo nag-click, maybe sa apelyido, tama ka. Pero, like, parang meron tayong, yun nga, same wavelength, meron tayong inside joke na gets na natin agad kung sa pupunta yung topic, or yung parang, basta ang weird na may nagsasalita, may kausap tayo, tapos parang may mapipick up kang word, tapos bigla tayong, alam mo yun, like, biglang alam na natin, okay, may inside joke tayo na, oh shit, like, ang funny nung sinabi niya, or medyo may ibang meaning na, gano'n. Kaya minsan, I remember, minsan bigla ko natanda, may mga tao na like, like, parang, siniship na tayo kasi like, parang masyado nyo kabisado isa't isa. Kasi may mga time na like, may mga time na tayong dalawa, wala, bigla na tayo mawawala dun sa, kasi kakaya tayo sabay, ganun. Ang weird, like, I'm gonna be gay for a sec, but na-miss kita, man, kasi like, super, tagal na natin di catch up since, kasi nung pandemic, tsaka nag-stop din ako for, nung nag-second sem kayo, I think tama ba? Ay, second year, I think hindi na ako nakasabay doon. So like parang medyo nagkaroon na ng friction sa, hindi na tayo nakakapag-hangout. And then nag-pandemic, so lalong lumala yun, tinry naman here and there, right? Kapag kasi dati may ECQ, GCQ, if you remember that, yung mga ganun na enhanced community quarantine, mga ganun keme. So pag lumuluwag, sometimes nag-iaya ka, or ako, pwede bang daan lang ako dyan or something, ganun. So tinitry naman, pero like, syempre, hindi pa rin naging consistent kasi may mga ganap din tayo sa buhay. Until eventually, nandito na ako sa US. So hindi talaga, mas mahirap na talaga, but, kaya naisip ko rin at one point, ang taging nexus point din actually kung ba't ako nag-reach out is, I don't know kung ano nangyari, but meron lang moment like a few months ago na like gusto ko maglinis ng Facebook. Hindi ko kung linis or something, but na vibe ko lang bigla one night. Nag-scroll lang ako doon sa feed ko, doon sa profile feed ko. Like tinignan ko lang yung nag-scroll lang ako sa feed. So nakikita ko yung mga old posts ko paluma ng paluma. Hanggang nabangga ko yung buti na lang na share ko yung isa nating friend before, post siya ng mga videos natin way before nung college pa. Noong time na si Vince, naging guest namin si Vince. Si Kaloy, yung time na nasa hospital siya kasi may nangyari sa kanya medical condition. So like to cheer him up, like pumunta tayo doon. Sakto birthday din ng dalawa nating classmates. So like naging parang mini concert siya of like things ganun. So doon ako parang again ratatouille na like, oh my gosh. Nabangga ako siya after all these years na sa pinanood ko lahat ng video, and then so sinend ko sa bro, check mo to kasi like tagal natin hindi rin nagano. And syempre to be honest, na-awkward din ako mag-reach out kasi like kaya din ginawa ko tong podcast. Yung small factor din is parang gusto ko may reason to reach out kasi like parang I don't know about you, but kasi kapag mag-reach out ka na pag nakakaya kasi mag-reach out ako to, nakakaya biglang lang mag-chat to someone na hindi mo na nakausap for so long, and ang magiging atake mo lang is hindi, gusto ko lang makapag-usap. For some reason medyo maybe sa utak ko medyo tabu siya or hindi ko kayang gawin kasi like parang nakakahiya, or like yung ego, right, nakakahiya na mag-reach out para lang mag-reach out for reaching out sake. So parang naging mini excuse ko yung podcast na okay, pwede tong maging way para mag-reach out, pero parang Trojan horse lang siya kasi yung excuse talaga gusto ko lang mag-catch. Parang ganun, right? So it's working out so far. Nabiktima kita. There we go. Pero like seriously though, like napa-flash lang ako kasi ayun nga, yung huge part yun ng naging character development ko was like hanging out with you kasi marami tayong gaguhan, pero ang dami din kasi behind the scenes na talagang yun nga, like you said, like may sinabi ka na super nag-resonate sa akin is nung tayong dalawa, parang walang judgment. Hindi na walang judgment, talagang wala na tayong masks. Like kasi like yun yung especially nung college, di ba? Ang dami nating kailangan natin maging presentable, yung sabi mo, yung at first yun yung gusto mo, like hindi mo alam kung anong susuotin mong mask kasi naging gusto ko pag-usapan to actually nung grade 12 mo. Nagsumalang ka sa professional career agad, like nagtrabaho ka. So like parang meron kang professional mask doon, and then nung bumalik ka sa college kaedad mo, hindi mo alam kung paano maglubilo sa amin kasi like parang, wait, ano ba, like makulit ba sila or professional pa rin ba sila, ganun. So like nung hanggang tayo, like wala tayong like nakahubad, yung sinabi ko before, parang as in bare soul,
Kasi I remember may times sa like madaling araw na ayaw natin umuwi. Yeah. Gusto natin makapag-usap sa like, yeah, those were like, tanda ko yung kasabay na natin mga call center agent. Remember that? Yung nasa fishbowl lang I tayo. think nasa 2 AM na yun eh. I think ganon. Ganun ba? I Totoo think ba? umabot Man, tayo ng yeah, ganon. as in, yeah, ayaw natin talaga umuwi. Kuha na tayo ng fishbowl nun eh. Or kikiam, I think, mga ganun. So, yeah, parang ganun. So, yeah, it's just something lang na parang I'm very fortunate na, okay, I'm gonna be gay again. Na nakilala kita noon kasi seriously, naging malaki kang anchor sa college ko kasi feeling ko kung ako lang nung nangyari yung mga yon, feeling ko like nag-quit na ako or like binigay ko na yung role ko sa iba and then naging actor na lang ako or naging technical, alam mo, like or low. Yeah. Bahala na kayo ko na, like ano na lang ako, like mag low-key na lang ako dito kasi nakaka-stress talaga. Pero like nagbuhatan tayo basically. Yeah. Kasi ang dami talaga nangyari noon, man. Yeah. Na di natin discuss. As in, yeah, parang war stories noon. Ang dami talaga nangyari. Tapos sa isa kong dun eh, pinaka takeaway ko sa project na yun. Kumbaga, hindi nag-matter ko yung performance on that day eh. Parang, para sa akin. Actually, that's true, yeah. Oo, para sa akin parang bonus na lang siya. Yung dami ng tao, yung palakpakan, parang bonus na siya Oh, kasi. yeah. Pero, di ba? Doon ako proud. Undeniably. Doon ako proud. Yeah. Yeah. Madaming tao, madaming palakpakan, madaming hiyawan. As in, yeah. And naka-open yung door. Yung, Yeah. kasi meron kaming bar na tinatawag. So parang yun yung studio namin. Yeah. Naka-open kasi like, Punong-puno. as in punong-puno. Nakatayo na iba. Yeah. Nakatayo na kami sa likod sa technical Kasi wala na talagang space. May nakaupo na dun sa tech. Sa Oh, booth. really? Oh, di ko alam So, ganun yan. karami, yeah. Oh. So, Yeah. parang ngayon, bonus na lang yung mga yon, yung palakpakan, especially nung curtain call. Although, undeniably, hinahanap natin yun para parang praises sa performance natin. Pero ang pinaka-reward nun yung journey eh. Yung naging natin, yung journey natin throughout nung rehearsals, nung mga natin, mga meetings, yung mga pangyayari nun. Yun kasi yung pinakamahalaga sa akin eh. Kasi, after nung play, sobrang close natin. Kumbaga, Hindi natin, yung buong batch, right? Oo. Hindi lang natin. kumbaga, Yes. so naging sobrang close tayo dahil dun sa mga pangyayari. May mga away-away, pero dahil dun sa mga conflict, mas naging close yung isa't isa. May mga yakapan, and then, para na tayong, yun nga, nabanggit Yes. mo nun, hindi ko malilimutan yun eh. Para a few weeks after nung play, na sobrang close natin, na para na tayong magkakapatid. Ganon. So, yun yung pinaka-reward sa akin, yung relationship and experience na na-gain natin sa project na yun. And it made yung first year natin. Kasi syempre, ang laking bagay nun kasi, yun yung first year and first sem natin na magkakasama bilang magkakaklase. Yet, dun tayo agad naging close. So, parang we are so, kumbaga, inculcated sa puso at isip ng bawat isa dahil dun sa memories na nagay natin. Yung mga conflict, yung mga may init na moments, di ba? Pagkatawanan na lang natin after. Oh, ito, si Richard, ganito to eh. Sorry, Richard. Di ba? After Yeah, nun, don't di worry. ba? Ano naman siya, alam naman yun. Oo, Yeah. katawanan Naging na guest naman yun. natin. Na-name drop mo na, so in-name drop ko na rin. Oo. Yeah, naging guest din naman siya. And Okay. nasabi naman niya that time din na, yeah, mga ganong stuff. Na-confirm naman niya mismo. Actually, kasi di ba, we became very close with each other. Tayo nila Richard, ganun. Kumbaga, marirealize mo na yung mga ganong bagay, yung mga conflict, just because hindi nasunod yung isang bagay, or you thought it failed, na kawala na siya, pero hindi eh. Parang wala lang yung lahat na yan. Ang pinakamahalaga dito, yung bond ng bawat isa sa atin. Kasi, kumbaga frankly, hindi mo naman malalagay sa resume mo yung mga bagay na yun eh. Kakategorize lang siya as school activities. Kumbaga, think of a bigger picture na you have created connections, friends, memories na you can look back. Kasi actually, from time to time, gitingin ako sa mga yung mga group chat natin noon, nung mga first Yo. year pa, ganun. So, may mga Hindi pictures ka pa rin kasi ba doon umalis eh. doon? Kasi ako personally, hindi ako nag-leave eh. Sa GC. Yung ako iba, ever- hindi. Tapos minsan, May iba nag-leave. Marami nag-leave, right? may mga nag-leave. Pero ako, like,
Yeah, hindi talaga ako nag-leave. So, Oo. And so, syempre nung nag-release ako ng phone ko one time kasi napupuno na yung cloud. Pagtingin ko sa pinakataas, 2019, 2020, yung may picture tayo sa Greenwich, ganun. Tapos yung mga picture oh ng my play. gosh! Tapos yung Instagram ko kasi dati, yung una ko Instagram, diba, nandun talaga yung, yung first year. Kasi yun nung 2019. So, after nung play, hindi ko na siya na-access. Wala na, hindi ko na na-recover. Pero active pa rin yung account na yun. I mean, ano pa rin, naka-private nga lang. So, may isa akong account before na backup account. Naka-follow pala doon. Tapos tinignan ko, kaso wala na yung nakalimutan ko na rin yung password. Parang huli ko siyang na-access last 2024 pa. So, naka-highlights kasi yun Matagal na doon. rin. Kung naka-follow ka dun sa dati kong account, naka-highlights yun doon. May per year, Parang gusto tapos makita yun tuloy. Yeah, may man. play. Hanap, send ko sa yung mamaya. Nandun yung highlights nun na pinapanood ko siya na mamaya na po yung aming play, ganyan. May mga Oh ko my dun. gosh, diba? Yeah. Tapos yung Ang cool. one scene, Fuego. Meron dun. Oh yeah, may sinisigaw tayo nun. Yeah. Tapos yung Fuego. yung mga na-late nun sa rehearsal, di ba may parusa silang ganyan. Yun, may videos din ako nun. Yes, I remember. Oo. So ayun. context, kasi like, desperado na tayo noon, right? I remember that. Yeah, I remember that, like, parang, kasi masyado tayong mabait, actually, like, parang, ang dami natin maintindihin tayo, like, naiintindihan namin late, gets ko rin yan, nakakapagod. Alam mo yun, to the point na naabuso na. Actually, to be honest, naabuso na talaga. So, like, parang, ewan ko kung ikaw yata nag-isip eh. Sabi mo na, like, kailangan natin sila parusahan. Kailangan may punishment pag late. So, parang yung yung tawag doon, yung parang sa CAT, yun yung parang yata sa CAT, right? Yung parang, pag late ka, mag-squat ka, tapos hawak mo yung dalawang mong tenga. Tapos Tapos maglalakad sila. ka, ganun. May videos ako nun, man. Yeah. So, basically, Binidyoan namin. So, to be short, kasi mahabang lore yun eh. So, yun, nag-look ba ako sa mga pictures natin, pictures ng rehearsals, ganun. Hindi na masyado dun sa show. Yung mismo mga rehearsal. Actually, that's true. Mga pictures nung after nung show, after nung project, and yung mga before pandemic na pictures, nakaka-miss ganun. Saan na kaya sila, mga ganun. Sometimes I do wonder that, ganun. Tapos minsan may lumilitaw sa feed ko na successful na si ganitong tao. Nakakatuwa, ganun, nakaka-proud kasi syempre, naging kaklase mo sila. Dati ito siya, tapos nag-climb up siya dun sa ladder, tapos ganito na. Tapos yung isa nating di ko alam kung naging kaklase mo yung isang sikat na singer na hindi ko napapangalanan. Ba't hindi natin papangalanan? Bakit siya like blacklisted ba siya sa'yo? Hindi naman. Pero yes. Yeah, I think kilala mo naman. So yun, Yeah. nakakatuwa na, ayun nga na, kumbaga, unti-unti, dati, parang 5 years from now, ganito, ganyan. Parang dati kasi nangangarap pa lang tayo. Tapos, ngayon, parang after 3, 4, 5, 6, o after 4 years nung gumraduate yung batch natin, unti-unti na nila natutupad yung pangarap. Meron ng bahay yung iba, na sarili, yung sasakyan na yung iba kasal na, di ba? Actually, sunod-sunod yung kasal eh. Ganun. Bro, yun nga ako din. Ako lang ba, like, okay, sisingin na ako, like, so, kasi na-discuss man yung parang natin, journey. Gusto ko lang isingit, by the way, na parang, yung last comment ko dun sa, kwento mo dun sa college natin, ang weird kasi tama ka yung first year, first sem. Yeah. Sobrang liit lang nun sa college life kasi like 4 na taon, di ba? Yeah. Tapos 2 sem per Sobrang naging close side na tama ka, like, yung yakapan, hindi na siya awkward. Like, as in talagang lahat, sobrang touchy lahat. Yeah. Pero hindi in a pervy way. As in, like, bigla lang, like, as in, full on yakap, bro. Like, dun ako, super na-miss ko yung ganong klaseng humanness. Yun na parang sobrang close natin to the point na like ang daming like nakakabayan lang na wala. Alam mo like parang nasira na yung barrier mo ng ano tawag doon yung social yung personal space parang ang sobrang comfortable natin na sa isa't isa. So like kaya hindi niya siya awkward. Na ano ko lang yun kasi highlight talaga yun na tama ka hindi siya malalagay sa resume
Pero yun yung lagi mo panghahawakan sa memory mo na like, Oo. may points sa like, buhay ko na like, may ganito akong community na like, sobrang open to each Yeah. other. Yeah, pero like, And so pivoting doon sa and it's always sorry, may sasabihin ka? it's always lovely na mag-look back at that moment. Yung first year, first sem na yon. Although ito lang siya ng college, Ang late, right? pero ito yung libro, di ba? Naka-chapter per chapter yan. Pero para sa akin, parang ganito eh. Parang I agree. more than I agree. half halos yung na-take up nung moment na yun. Kasi, paano lang yan eh. Yun yung core memory, ganun. Na di ko malilimutan. Ganun. And kumbaga, very grateful dun sa mga tao na kasama natin and kumbaga kung may moment akong gustong balikan just for glimpse lang ganun, yun yung mga moment na yun ganun. Para di ba magka-time travel ka halimbawa ganun. Yung parang if you know yung movie na Family Man, glimpse lang yun eh. Parang what if ganyan parang glimpse lang, yun yung babalikan ko tapos parang i-appreciate ko lang yung moment. Yung sigawan habang nagsisigawan siguro, halimbawa time travel ako, ganun. Sisigawan yan. Kasi ganito, hindi, ganito yan. Hindi. Parang ako i-appreciate ko yung mga moment na yun, ganun. Kasi after after this project, tatawanan na lang natin lahat yan. Yun. Kasi nakakamiss Ikaw yung nagsabi moment nun sa akin actually. Ikaw yan na nagsabi na ikaw nag-stick na like tatawanan din natin yan. Yeah. Yung ganun mo, yung kasi nandun tayo sa moment na like parang na-reconfigure ni utak ko that time. Kasi that time talaga super in the moment ako. Like ganun ako sa person kasi pag nangyari parang yun yung for most of us, yun yung pinakamalaking crisis sa buhay natin that time na hindi natin expect na like ang late na pala niya ngayon. Pero that time talaga parang ayoko na, I'm gonna die. Diba? Pero like parang ikaw nagsabi na like, hindi, tatawanan natin yan. So like, naging mantra natin yun by the end, by the last few months nung production na like, tatawanan natin ito pagtatapos. Which is true actually. Like, yun, nababalikan mo siya. Yeah. May mga nag-iiyakan. Sa memory. May mga nahihimatay. Yes. Di ba? Grabe, yeah. Ups and, ang daming downs, pero yung ups niya super sulit. Kasi, pero yeah, so, dun sa sinabi mo ngayon, yun nga, dahil, it's been years na, ako lang ba nakaka-feel kasi sabi mo like ang dami nang naging successful yun nga. May iba naging super sikat na like artists. May iba na like parang kasal na settled na. Yeah. May iba na may sarili ng property. Ang dami na Doon specifically sa mga ganun, ako lang ba, maybe sa kasal or sa relationship, ako lang ba, but parang pag may nakikita akong mga ganun, like parang nababagalan ba ako sa buhay ko or something. Kasi like parang sila like parang kasal na, tapos na, may family na, may mga anak na. So, ako like parang, wait, mabagal ba ako? Or, ito ba yung tamang flow ng adult life na mid-20s or minsan early 20s? Meron ng mga junakis. Ako like parang wala pa, like parang wow. Do you feel the same? Like parang mabagal ba ako? Or like parang mabilis lang sila or something? Like, kasi nabanggit mo yun so bigla gusto ko lang pag-usapan yung part na yun like sa adulting life. What do you feel sa life mo ngayon as an adult? Do you feel like an adult? Kasi before we started this recording, naka-glasses ka, and nabanggit mo na magka-edad lang tayo, right? 25 ka? Tama ba? 99 ako. Inisiplo ko edad mo, 99. Okay. Pero like parang dahil sa voice mo, again, yung first impression namin sa'yo, na like mas, you look older, and you sound older than you look, kumbaga. Pero like, pero yeah, do you feel like parang mabagal ka sa life, or what do you feel, basically sa adult life mo so far? There was a time na na syempre, hindi naman all the time na it's not kumbaga flowers and rainbows, tama ba yung kumbaga hindi all the time, syempre may mga may mga chapter sa life mo kung saan bagsak lahat and you don't know what to do, ganun. Tas syempre din hindi mo maiiwasan, hindi talaga maiiwasan kahit sabi mo hindi, you should not compare yourself to others, pero at the back of your mind merong thought na syempre yun nga, diba, grade 12, nag-start na ako ng professional life ko. And then, yung first year, estudyante ulit ako. And homeschool kasi ako ng grade 12, so I had time. And then, actually, nung college, marami akong absences. Pag may mga, pag may mga shoot, ganon, may mga projects. Kasi may mga project, may project. Well, kumbaga, I started early, ganon. And then,
I thought everything was already set in my path. Ganon. And kumbaga, I thought na everything was set in my favor. But life put us on many curves in our path. And kumbaga, one small twist can bring an entirely different route or fate. Parang sa Waze lalo kapag nasa ano ka, skyway or expressway, kapag namali ka na exit, malayong-malayo na yung iikutan mo. Parang ganun. And it will cost you a lot, especially sa skyway kasi mahal yung skyway sa Pilipinas. So kumbaga it costed you or me, ganun. So yun nga, nakita ko yung iba, pagka-graduate nila, ito yung naging path nila. Kasi dati mindset ko talaga, ayoko maging empleyado. Ganon. I want to work freelance. Yes, I remember that. Or have my own business, ganon. And then yun nga, everything went down. A small twist in my life, ganon. And then suddenly nakita ko yung mga ibang tao, iba nating mga klase, iba kong mga kaibigan na kabatch ko or some are younger than me. And then naging successful siya. Parang unti-unti sila naging successful, naging stable. Sabi ko nga sa kaibigan ko, sana pala nag-apply na lang ako sa sa isang kumpanya Ganun, tapos work my way up na lang kasi ganun din naman, ganyan. And then At one point, nag-doubt ka na sa sarili mong like conviction yes, sa buhay. ganun. Kasi parang tinanong ko yun inopen up ko yun sa kaibigan ko na na prominent sa media industry. Sabi ko, kuya, ba't kaya ganun? Parang parang ang dami ko namang ginagawa, ang dami kong tinatapos sa project, pero parang wala akong nararating, ganun. Kasi siya kasi yung friend kong yun nagsimula as sa baba, bottom nung hanggang sa unti-unti, malapit na siya dun sa peak, ganun. Kumbaga, sa kanya, may career, may corporate ladder. Para sa akin, wala kasi project after project after project, ganun. Tapos nakita ko yung mga iba nating kaklase, iba nating kaibigan na ganito, settled na, yung iba nag-asawa na. Ganun, sabi ko parang, Yes. nauna ako mag-grind. May ganun na. May ganun sa isip ko dati. Nauna naman ako mag-grind. Akala ko, kapag, kumbaga, hard work is necessary to be successful. Akala ko kapag grind ka ng grind, kumbaga, magiging maayos yung yung takbo ng future mo, ganun. And then, syempre, nakita mo yung iba na na syempre, some people posting their yung success nila, hired as ganun, ganyan. Hired as ganito. Okay, promoted as ganito, ganyan. Parang, hindi naman inggit yung naramdaman ko, parang self-pity, ganun. Kasi, Yes. parang ilang taon na, parang, ito lang ako, ganun. Ganyan, parang wala akong nararating. Ano ba to? Ganyan. Pero kasi yun ang pinagkatao ko dati, pag tinignan ko naman yung portfolio ko, parang okay naman. Pero bakit parang wala na? Asan ako? Ganun. Parang nandito pa rin ako. Parang ganun. Parang in-spread ko lang yung sarili ko pero wala akong napuntahan. Something like that. Tapos ayun nga, dahil sa ganung ganung pag-iisip ng mga time na yon, may mga self-pity, ganun. Sana pala parang ka na, parang wala ka nang nabibigay na na kaligayahan sa magulang mo. Parang ano ba to? Nagkaroon sila ng na failure na anak, parang something like that. Ganun, parang Napuntahan na, naisip mo na yun at Oo. one point. Ganun na I'm a failure, ganun. Tapos one time na may iba akong kasama sa bahay, tapos yung kanta ni Billie Eilish na ano yun? What Was I Made For? Parang Oh gosh. randomly lang siya ha. So, Sa randomly lang. Okay. play ng music, ganun. Tapos bago maligo, ganun. Tapos maya tumunog yun. Tapos Oo. bumuhos na yung mga luha, men. Ganun. Kumbaga, Doon na lumabas. basta paulit-ulit lang yun. Inulit-ulit ko yun siguro mga 6 to 10 times. Ganun. Tapos nakabukas lang yung shower para hindi nila marinig yung hagulhol. Ganun. And for extra dramatic effect. Yeah. Oo.
Pero hindi ako basa, ito yung shower, Ah, nandito ako sa gilid, gano'n. Para lang nasa hindi niya loob. marinig. Yeah. So, yeah, may Mhm. may gano'ng moment. Tas, ano ba 'to, pasagasa na lang kaya ako sa truck, gano'n. Kaso kasi masakit, gano'n. Parang hindi ka makapag self-harm kasi nga masakit, gano'n. And siyempre mas nakakalungkot yun sa magulang na okey lang kasi sa magulang na maging failure yung anak nila kasi kaysa dun sa sa mawalan sila ng anak, gano'n. Kasi Mhm. bihira yung gano'n. Ang usually ang nawawalan ng mahal sa buhay, yung anak, nawawala yung magulang dahil nga sa kumbaga pagdating ng panahon we have to accept that. Pero yung isang magulang na mawalan ng anak, yun yung kumbaga super devastating yun sa buhay nila. So yung mga inisip ko talaga gano'n, na siyempre parang scratch lahat. Parang ano ba 'to, start back to zero ako. Parang ang hirap, ano ba 'to? So, crisis na yun. Ano na ba? Ano na ba gagawin ko, gano'n. Wala parang dati kasi nakikita ko pa yung 3 years from now, 5 years from now dapat ganito. Parang visionary pa ako nung time na yun. Tapos nung nagkaroon ako ng crisis sa sarili, parang hindi ko na alam ano mangyayari bukas, gano'n. Parang kinakain ako ng sarili, gano'n. Kinakain ako ng kung ano man na kumbaga kabalisahan, something like that. Tapos Mhm. 'di ayun hanggang sa after nun, after kong malabas yung yung mga saloobin, damdamin ko, gano'n. Kumbaga naiyak mo lahat. Ang laking bagay nun, hindi kumbaga kasi kinulob ko lang ng kinulob, akala ko kaya ko. Kasi ang mindset ko dati, I'm a strong independent kumbaga siyempre malayo ako sa magulang ko, mag-isa lang ako dito sa Pilipinas. Kumbaga, dapat alam ko 'to, gano'n. Hindi ko sinasabi sa magulang ko yung problems ko, siyempre, ayoko na maghatid ng gano'ng balita. Siyempre, any anak naman, 'di ba? Hangga't maaari hindi nagsasabi ng problem sa magulang or crisis. Kasi gusto natin binabalita sa magulang natin yung wins, yung mga tagumpay, para siyempre matuwa or kumbaga hindi naman kabayaran, kumbaga ano man lang dun sa mga sakripisyo nila sa atin. So, 'di ayun, 'di ko alam gagawin, gano'n. Tapos iyak na iyak, gano'n, sa shower. Tapos minsan nakatulala, papasagasa sa truck, pero hindi. Kumbaga hindi naman ako dumating sa point na mag-attempt na. Parang inisip lang na pasagasa na lang sa truck ng maraming beses, gano'n. Pero kasi masakit, paano 'pag nabuhay ka, gano'n. Minsan nasa isip ko na nun naghihintay akong hold Yeah. upin ako, gano'n. Para para May gano'n kang ang oo, fantasy mo is sana ma-hold up ako ngayon. para buhay ko na lang pero puwede bang yung isahan na lang, gano'n. Kasi minsan iniisip ko, Mhm. paano kung gilitan lang ako ta's buhay pa, masakit, gano'n. Okey na wait, natatawa ako kasi like ganyan yung usapan natin before, like ang morbid, right? Oo. Pero like it's true, like may mga Oo, gano'ng yeah, I agree. gano'n Hindi kasi baka oo. mamaya ma-out of context yung tawa ko na tinatawanan ko yung sitwasyon Oo, mo, hindi, tinatawanan ko oo. lang kasi gano'n ka sa person like Yeah, yeah, yeah. kapag yeah, Oo, gano'n. It's normal for us kasi ni Sai na gano'n. yeah, yeah. So, 'di ayun nga, iniisip ko na lang sana kung kung tututukan ako ng baril ngayon, parang ini-imagine ko si Wolverine, Putok mo! 'Di ba si Wolverine binaril siya, sabi niya, Yes. yung parang Yeah, yeah. "Sige, sige go." And then hanggang Mm. sa nagising ako one time na hindi naman ako namulat ako one time. Sabi, hindi naman pala ako starting from scratch kasi nandun pa rin yung experience ko, yung wisdom at yung knowledge, yung skills, yung talent, and yung network, nandun pa rin naman. Kumbaga, kumbaga binigyan lang ako ng matinding pagsubok na dapat kong harapin. Kasi simula nung moment na yun, kumbaga na-realize ko na hindi ka naman bibigyan talaga ng pagsubok. Kahit sino sa atin, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. So, ayun, inisip ko ulit na na hindi naman ako starting from scratch. I have yung, kumbaga, yung back end. Kumbaga, nasa akin pa yung code. Parang nakorap lang, pero na I can build from scratch kasi, kumbaga, hindi naman nag-fake it till you make it na
nagpanggap na talagang real life experiences yun and yung knowledges and wisdom dun and sa mga mentors na nagkaroon ako. So, ayun, why not pursue this corporate ladder? Kaya ayun, ayoko maging empleyado, pero I'm an employee now. Kumbaga, kasi Mm. parang yun yung hindrance sa akin dati. Nag-apply na ako sa isang one of the largest TV network dito sa Pilipinas. And then nag-exam ako, pumasa, tapos tinatawagan na ako ng mga executive producers. Madaming show yun eh. Parang gusto na nilang kailan ako available, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ko kaya talaga maging empleyado, ganun. 2022 yun, Oh, pa-graduate, wow. ganun. Tapos, after 2 years, nakita kami ng friend ko na taga dun sa network na yun. Sabi ko, kuya, apply kaya ako, ganun. Inaano mo naman eh. Hindi, sige, try ko apply. Nag-apply ulit ako. Tapos, pero before that, pinakita niya sa akin yung result na, kumbaga, nag-top ako. Nasa top ako dun. Sa I scored Wow. 92 ata, ganun. 92, 95. Almost perfect dun sa exam nung network na yun na sobrang hirap ng exam. So, kumbaga nung 2024, nagkita kami, sinabi niya sa akin yan, pusa, magaling pala ako. Ganun. Parang, Yeah. May bubuga okay. pala ako, yeah. Okay, kasi imagine na nakwento niya kasi na ang nag-a-apply sa company na yun, sa network na yun ay nasa 13,000 out of 13,000. Nasa Dami. ganong figures. Nasa around 5,000 lang yung shortlist. Tapos, basta out of dun, 3 lang yung makukuha. Out of 13,000 plus, 3 lang yung ma-hire. So, isa na ako dun sa 3 sana, pero tinanggihan ko. So, di nag-apply ulit ako. Kaso, 2024 parang hindi ko pa masikmura yung parang pumasa ulit ako actually for the second time dun sa Twice. sabi ko, niloloko mo naman kami, ganun, sabihin yan, kasi Yeah. nakilala na ako nung admin dun sa network na yun eh. So, in short, hindi siya biro, ganun na exam and the network. Tapos, hindi ko pa talaga kaya, ganun. So, I took yung mga projects per projects and then, to be short, yun nga, kasi yun talaga yung yung barrier ko na ayaw ko talaga maging empleyado. Kumbaga freelance lang, ganun. Kumbaga project based. Pero, ang ginawa ko, di ba ang nakakatawa sa iba, ayaw nila lumabas ng employment kasi hindi secured. Kumbaga, gusto lang nila maging employed. Ayaw nila maging yung mag-try mag-venture Freelancer. out, ganun, freelance. Pero sa akin baliktad kasi ayaw ko maging empleyado. Gusto ko, yun yung bubble ko, yung pagiging freelance. So, binrake ko yung bubble ko, nag-apply ako. And then, ayun, I am working with them ngayon as a producer. And I think okay naman, na-excite ako pumasok ng Yun kasi ayaw ko dati, clock in, clock out eh. Ayoko yan, nakakatamad yan. Pero ngayon, na-excite ako pumasok sa may mga co-workers. Good morning, good afternoon, good evening, and goodbye. Parang Truman Show. na-break ko yung bubble ko na ayoko maging empleyado. Kumbaga, hindi man to yung pinaplano ko noon, hindi man to yung goal ko 5 years ago, ganun, pero I saw my happiness nung ito nga, naging empleyado. Kumbaga, na-break ko yung barrier ko, yung comfort bubble ko na yun. Kumbaga, ayun, ay binasag ko yung walls, and then, ngayon, I am happy. Kaya, eventually, na-overcome ko yung mga ganong mindset na, it's not wrong to start again. Wala namang mali dun, and wala nakakahiya dun na magsimula ka ulit from the start. And kumbaga, nakilala ka kasi as ganito eh. Ganun. Kasi may mga ganun pa ako dati na nakilala nila akong ganito, ganyan. Tapos ngayon mag-empleyado. Kumbaga, ko na yun, nawala na sa isip ko yun. Kumbaga, yun nga, it's not wrong to start again. It's not wrong to try a different path. Kumbaga, ang mas mali, ang mas nakakahiya, yung hindi mo tulungan yung sarili mo, i-break yung barrier na humahadlang sa growth mo and success mo.
So, ayun. Kaya yung sa mga kung sino mga viewers na nandyan na dinadanas yung napagdaanan ko dati before, it's not wrong to start again. It's not wrong to, kumbaga, try yung ibang path na baka isipin ng tao, i-degrade ka, no, don't think about that. Kumbaga, sabi nga nung friend ko, there's no way but up. And kasi nga kanina nabanggit ko kay Sen kanina yung off-cam pa na kumbaga yung journey kasi pangit, ganun. Yung journey talaga, it's not sunshines and rainbows. Kumbaga may mga pangit, may mga tag-ulan, may baha, dulot ng mga flood control projects. Anyways, so may mga ganung hindi kasi siya Yung mga maganda ganun, yep. i-broadcast. Yep. Parang ganito, ngayon ko lang siya actually nakwento ng ng ganito Oh, publicly. truly. Wow. Ganun. And even sa outer circle, hindi ko siya kinakwento. So, it's not, kumbaga, especially with social media, na syempre, instant gratification nga. Yun nga. Yung sabi nga din, isang Yes. friend ko na, lahat nasa gusto, instant. Kasi nga, sa nakikita sa social media, mga kotse, mga luxury cars, magandang bahay, ganun. Kumbaga, Bye. Yep. yung journey papunta dyan, hindi nila kinakwento. Bakit? Kasi nga pangit. It's ugly. And minsan nakakahiya. Pero yun nga yung pinakamahalaga, yung journey mo para marating mo yung mga goal. Kumbaga, don't just focus on the goal. Enjoy yung journey. Lasapin mo yung sakit, yung hirap, para kapag gumaan na yung pakiramdam mo, ma-appreciate mo lahat ng bagay. Parang parang hindi mo masasabing matamis sa isang kape hanggat di mo natitikman yung barakong kape, unsweetened coffee. Timpla. Parang ganun. So, yun yung na-realize ko sa life, and also with the help of some wisdom from other constituents, colleagues, ganun, na feel nga na yung journey talagang pangit yan. Pero dun mo lasapin lahat para yung goal ma-appreciate mo lahat. Unlike, kasi di ba ngayon, gusto nga instant, para even sa sa Pilipinas kasi, yung isang platform na e-commerce platform, meron ng next day delivery. Di ba dati yung mga parcel natin noon 4 days pa, or minsan 2 weeks, 1 month. Yeah. Ngayon meron 2 na weeks. yung next day Yep. delivery, mabilis na. Parang gusto na kasi ng tao ngayon, lahat mabilis. Nandiyan na rin pala sa Pinas yung ganun. Wow. Yeah. Di ba dyan meron yung I think may same day delivery dyan eh. Same day, yes. Yun, Yun yung same doon day. dito ako nagulat na like, wait, kaya ko siyang kunin mamaya, Yeah. in 2 hours? Makukuha ko na siya? Like, galing So may ganun na Yeah. rin dito sa Pilipinas, pero next day delivery. Wow. So, in short, gusto ng tao, instant gratification. Kasi nga sa nakikita sa social media, parang lahat successful, it's glamour and everything. It's everything na maganda. Diba nga, especially dati nagisimula na yun sa feed sa Instagram na aesthetic, ganun, ito, ganyan. Ngayon, Yes. mas rampant dahil nga sa ease access social media, na yung mindset natin nababago na, may gusto instant. Pero yun nga yung paghihirap doon, yung story behind that success. Yun yung mahalagang malaman ng tao. Paano mo na-attain to, paano mo nakuha to, how you obtained it. Yun yung hindi kinakwento ng iba. Na yun nga, kinakwento ko sa kinakwento ko dito sa inyo kasi nga it's not beautiful talaga, and minsan hindi nakaka-proud, lalo na dun sa mental health part na nagkaroon ka ng parang suicidal ganun, parang Ideation, yeah. Diba? Doon ako Ganun. natawa na natin siya kasi like, nagiging joke siya sa atin Yeah. way back before, like, pag superstars tayong dalawa. Oo, ganun. But, hindi siya, ang core nun is something na like, concerning kasi. Yeah. Ba't natin iniisip yung ganung klase Oo. niya? Kasi, syempre, yun nga, during those times, sana matapos na lang, kaya minsan isipin natin baka ito na yung sagot, ganun, to end our life, ganun. Pero hindi pala. I am glad na overcome ko yung chapter ng buhay na yon, na yung ganung episodes na I'm not so proud of, pero I am glad and proud na
nalampasan ko yun kasi nga kumbaga sabihin nating sumuko lahat ng tao sa'yo, lahat ng nasa paligid mo or sinukuan ko nung magulang mo, pamilya mo, kapatid mo, or asawa mo, anak mo, pero wag mo susukuan yung sarili mo. Kasi yan lang yung bagay na meron ka na tutulong sa'yo, yung sarili mo. And of course, yung with God, yun, pinakamalaking bagay sa atin. And especially with me kasi I'm a religious ayun, it's very important. Yeah. No, yeah, that was beautiful. Thank you for thank you for being vulnerable here kasi like you said, di mo siya masyadong sinishare masyado. So thank you like for, opening up sa yung ugliness ng journey. Tama ka? Yeah. Kasi like, hindi siya maganda i-post eh. Like parang, Yeah. depressed ako yun, guys. Yeah, di ba? On my way to like happiness, like, hindi siya bakit mo siya i-post? Waiting for a May ipopost mo, truck pagtapos ka na. to bangga me, mga ganun. Hindi siya. Yeah, parang ganun. Hindi siya mabango sa feed. Hindi siya maganda tignan din, di ba? Yeah. So, like, ang maganda pag nakatawid ka na, nandun ka na sa kabilang street. Nice. Good for you. Pero hindi nakita yun ng tao yung parang kung paano ka tumawid, right? Yung nagpatintero ko sa truck tsaka sa jeep. Yeah. That's something that's beautiful. So, ang dami mong sinabi doon, of course. And gusto kong mag-focus sa isa mong sa sinabi mo, doon sa employee na mindset mo. Gusto ko lang siya balikan kasi yun yung naging may malaking call mo sa buhay. Kumbaga, like parang for so long talagang hindi mo hinawakan, hindi mo ginrab yun. Kahit na, like yung opportunity nandyan na, ikaw yung lumalapit, pero pag at the last second, aatras ka. Kasi yung idea mo of like being, like, I remember nagkwentuhan tayo before, way back pa, na like, ayaw mo kasing idea na like, tama, magka-clock-in ka, upo ka sa desk, and then nakaharap ka lang sa computer for 8 hours. And may boss ka. Maybe 1 hour for break, and then ulit, and may boss ka. So, ikaw, sabi mo sa akin, I remember, ayaw mong may boss ka, gusto mo ikaw yung boss. Yeah. Kaya yung work mo since nung grade 12, senior high, is freelancer. Talagang ikaw, yung hawak mo yung schedule mo, yung oras mo, hawak mo yung tao mo, hawak mo yung buhay mo, basically. So parang ang idea is, maybe ang idea na pumasok sa'yo yung word na employee, o yung idea na meron ka na may mas higher up na sa'yo, is hindi mo na kontrolado yung buhay mo, hindi mo na hawak. Is that like, do you agree sa ganong klaseng assessment? Kasi, like parang, and isa pa tanong ko is like, paano mo siya na-break? Kasi sabi mo kanina, like, gumising ka lang and nag-shift yung perspective mo. Pero, paano mo na-shift? Kasi like, parang, naka-ingrain na sa'yo for so long yung ganong idea eh. Na parang, ayaw mo maging empleyado, ayaw mong makontrol. So, paano yung nag-change sa'yo? Kanta lang ba ni Billie Eilish? Or I'm sure meron pang iba na like, para okay, sige, magre-relinquish ka na ng control. So, anong... Siyempre, I started from the bottom nga. As PA, taga-buhat, ganun, ng mga tripod, taga-palit ng camera, taga-takbo, until I work my way up. Kumbaga, mas na-expose kasi ako sa mga leadership positions. Kumbaga, leading a team, kumbaga, leading someone, leading people, and kumbaga, basically leadership. And then, kasi kapag nag-empleyado ka, start ka talaga, sa bottom or middle, pero hindi agad dun sa top eh. So, yun din yung natutunan ko throughout yung leadership experiences ko sa freelance world na, kumbaga, may kasabihan na a leadership is also a good follower. Kung marunong ka magpasunod, dapat marunong ka ring sumunod. So, yun yung mga binrake kong part ng ego natin, pride na syempre iboboss around ka, hindi mag-uutos sa'yo, and not all the times yung opinion mo and sa tingin mong tama at dapat gawin ay masusunod. Pero you have to kumbaga, you have to know where you are right now para magising ka bigla na, hey, it's not hindi sa lahat ng panahon ikaw yung boss. So, hindi sa lahat ng panahon ikaw yung nasa leadership or executive, something like that. So, yun yung mga... Paano nag-start yun, by the way, yung ganong mindset mo? Kasi, na-curious na ako bigla na parang,
how siya nag-start yung gano'ng mindset mo na like, ayaw kong mabosan, ayaw kong utusan? Bakit siya na-develop sa utak mo nung lumalaki ka? Way up until Mm. college, like, ayaw kong mautusan? I don't know kasi parang lumaki ako sa parang gano'ng, nasa leadership. Kasi, Hmm, siyempre ang para sa'kin kasi yung role model ko yung tatay ko kasi my dad is a leader. Di ko na di-disclose kung nasang field siya basta, yung mhm, leadership niya, kung paano siya gumalaw, kumilos, kumbaga nakukuha ko paglaki. May sarili siyang opisina, gusto ko rin ang sarili kong opisina. Ayoko yung hmm, nakatalikod sa para may mga gano'ng maliliit na bagay and nirerespeto siya ng tao. Gusto ko ring makita yun sa'kin, gano'n. So, habang nasa lumalaki, then nag-try out sa labas, nag-work sa labas, unti-unti kong, narating yung, point ng buhay ko dun. Especially din nung college yun 'di ba directors tayong dalawa. So, nasa mhm, leadership position tayo. Kumbaga, unti-unting na-mold yung mindset ko na, lalo't nagkaroon ng opportunities na mag-lead ako sa iba't ibang bagay. So, bakit pa ako sisimula dun sa baba kung, narating ko na 'to? hmm. Parang yung mga gano'ng hindi Nakondisyon natin na yung utak mo oo, basically oo. throughout the years. Hindi ko masabi na mistake siya or mali, pero, sometimes Mhm, na-experience natin yun sa buhay natin, especially if you are young and we become, hungry for power, parang gano'n na ayaw natin next project ayaw ko lang ganito lang ako, gusto ko ganito ako. yeah, So, parang na-mold ganito yun ng lang. na-mold nung gano'n. Kaya din lalo't 'pag nasa freelance ka, wala ka namang hindi ka naman nagre-report sa kung kaninong boss, except sa client. Yes. And client, hindi mo boss Mhm, ang client, it's your client, gano'n. You have a client and business relationship, para business to business kasi siya, eh. So, dun unti-unting na-mold yung, kumbaga boss or leader mindset, something like that, na mhm, ayoko ng parang, ah, actually na yun, na yung coworker ko ngayon nabanggit yun sa'kin na, hmm, parang you don't like to be na inuutusan ka gano'n. Parang yeah, you want to do things your way, ganyan. Hmm, parang tama ka, parang parang gano'n, gano'n. Na parang nabasa niya kasi mhm. although bago pa lang ako nun sa office, sa company. So, ayun, yun yung mga May bagay vibes ka na 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 gano'n. oo, parang gano'n na kasi mula bata pa lang gano'n. Gusto ko din may katulad ng tatay ko gano'n, na someone is, respected around. Pero yun nga, respect is earned. Hindi naman siya namamana, hindi siya binibigay. So yun yung realizations ko nung, yun nga nasa one of, the lowest point of, my life nga na kailangan mo lunukin lahat, eh. If you want, things to get better, 'di ba parang isang building na lang yan, eh, na, tama ba? Tama ba? Vertical building na Hmm, tinayo mo 'to, ganyan. Dito nagkamali ka, inano mo, kumbaga tinapalan mo lang, ta's may mali ulit. Parang kumbaga mali na siya, eh, dun pa lang. And yung pundasyon mo pa lang na-corrupt na. So, kailangan mong tanggapin na kailangan mo siyang gibain, and then you start building again. Pero hindi ka na magsisimula mhm, ng from scratch, eh. You have the knowledge kung paano siya simulan, ano yung traits na alisin mo sa sarili mo, ano yung ugali na dapat mong baguhin, ano yung mga bagay pang dapat mong alisin at i-improve sa sarili mo. So yun yung ganun ko made-describe yung ginawa ko na tinanggal ko 'to, ito dine-develop kong ayusin, ini-improve pa yung bagay na 'to para yung building matapos siya ng matibay, para kumbaga ano man yung bini-build ko ngayon, pagdating ng panahon, halimbawa yanigil, may earthquake, or mhm. makaharap ulit ng bagong, pagsubok, hindi na basta-basta matitinag tulad ng dati. Yeah, that's something that, yeah, again, that's beautiful. Yeah, yung it's fascinating na yung journey mo is like parang napunta ka here kasi like parang sinabi mo off the record kanina na yung ginagawa mo right now is you're
yung dream job basically, right? Like ito na yung gusto mong gawin. Yeah. So, that's something na like parang, then expect mo ba yun na after lahat ng pasikot-sikot, babalik ka here sa like dream job mo? Kasi before, like parang, yun nga, like freelancer ka. Kasi meron ka ng, sabi mo, meron ka ng, may building ka na nabuo already doon sa pundasyon na yun. Yeah. So like parang, sa tingin mo ba kung hindi nangyari, nangyayari, kung hindi mo napakinggan yung si Billie Eilish, sa tingin mo ba like parang, you'll stick to that path, kumbaga, doon sa like parang, naging career path mo before yung nangyari sa'yo ngayon? Ano naman, I have no regrets naman kasi wala din wala din naman magagawa yung regret. Yun din ang isa sa, kasi syempre ang dami kong pagsisisi. Sana pala ganito, sana ganito. Dapat kasi ganito dapat ganyan. Ang dami kong ganun. Then, yun nga, yung sabi ni, ano yun? Yung turtle sa Kung Fu Panda. Si Oogway, Master Oogway. Basta yung ano nga, yung present ka, yung isipin, wag yung future and past. Yung pinalo niya si Po. That's why it's called the present. Present. So yun na, alisin ko yung lahat ng regrets. Kasi tapos na. Kumbaga, ano pang magagawa mo sa nakaraan? Pag inalala mo lang siya, parang peklat lang yan na paalala mo ulit yung hapdi ng sugat. What you can do is just move That's nice. forward. Peklat lang yung past, right? Like, it's a reminder of what happened. So, magagawa mo, magpa-derma ka dun or pa-treatment para mawala yung peklat, diba? Skincare, yes. Pero yun yung magagawa mo sa present, diba? So, ayun talaga dahil ang dami kong regrets nun. Sana pala, hindi, yun yung sinikap kong alisin sa sarili ko na hindi na ako yun. Hindi na si Felix yung, hindi na ako ganun, hindi na si Felix yung ganito dati. Kumbaga iba na, kumbaga na nirebuild ko na yung sarili ko na hindi dapat regretful, kalmado lang, and i-cherish yung present, kung anong meron ako ngayon, kung ano yung bibigay sa akin, para yung future ko, ma-visualize ko, magkaroon ako ng magandang past. Na para iluluk back ko na lang sa past yung masasayang ginagawa ko ngayon. Kasi ito, katulad ito, yung podcast natin ngayon, maging kahapon natin siya, maging last month, last year. Kumbaga, I'm very grateful na nakapag-reconnect ulit tayo, nakapag-usap tayo na ganito. So, ito iluluk back ko sa future. Yung mga gandang moments na ginagawa ko ngayon, na ginagawa natin ngayon. So, gano'n na yung ginagawa kong mindset. Kapag may bagay na wala magagawa. Wala, na ako dati. Dapat ganito kasi yan Mali, dapat sana ganito yung ginawa dyan. Para sa akin, pag tapos na, wala tayong magagawa. Yun na yun Bawa, ito yung nangyari. Medyo naging ganun ako recently na, halimbawa, traffic, malilate ako sa office. Ano magagawa ko? Lalabag ako sa traffic, di may violation pa. Wala magagawa, late talaga. Bakit ako na late? Kasi, humilata pa ako. Ganun, nag-browse pa ako ng reels instead na naligo na agad. So, yung mga ganun na, ganun mga small things, mga habits na binabago ko sa sarili ko na kapag wala tayong magagawa, wag na. Kumbaga, pagtuunan ng pansin yung mga bagay na makokontrol pa natin. Ganun. At ganun din yung naging mindset ko with, yun nga, following a boss, syempre, dito as an employee, may boss pa rin, nag-report ka sa boss mo, may utos sila ganito. Kung may bagay na hindi ka naman kontrolado, opo ka na lang. Pero pag alam mong kontrolado mo, alam mo yung gagawin, ito siya, dun tayo ubilos. Ito na lang, ito po ang gawin natin. Pero pag alam mong hindi mo kontrolado yung sitwasyon, opo, kaya pasensya na po. Sorry, pag ganun, pagka sabi nga nila, it is what it is, ganun. So, medyo it is what it is. Medyo ganun yung naniyayakap kong mindset ngayon. Na hindi naman sa pagiging pabaya, pero maingat, ganun. Maingat, kumbaga, hindi naman sa very conservative, pero with the risk naman na kumbaga, doing what you think is best right now. Hindi yung best for the future. Kumbaga yung ngayon, mas niyayakap ko yung araw-araw yung ngayon
yung ngayon. Hindi ko muna isipin yung bukas. Bukas may morning news ako. Hindi ko muna isipin yun. May pasok ako after nun. Hindi ko muna isipin yun. May dapat ako asikasuhin project next week na may meeting kami bukas with our president. Hindi ko muna isipin yun. Kumbaga, nakastress lang eh. Naku, paano kaya? Maganda kaya yung maipipitch ko, ipipitch namin. Ito muna iniisip ko yung ngayon. Ganun. Kasi ito lang yung kontrolado natin. Ganun. Hindi yung past, hindi yung future. So, yun. Wow. Very, nakuha ko yung vibes na parang stoicism. Yun yung mindset ng philosophy din, right? Like parang Yeah. yung kaya mo i-control is like, do something sa kaya mo i-control sa what you cannot. Yeah. Like, wag mo na siya pagpaisip. Pag gano'n. Kasi like, wala ka namang gagawin, may stress ka lang. Parang yun nakuha ko sa yung vibe na like, nag-shift ka sa ganung mindset of like, Yeah. do what you can sa kaya mo i-control and stuff. Sa office nga eh. It's, Ang nga nila sa office, kalmado lang yung naging nila sa akin. Kasi may project kami last February na. Very stressful. Tapos ako, nakangiti lang. Binibiro ko sila. Naku! Ganon? Laging ganun atake mo nakaganon ka lang. Paano na yan? Ganon. So, may ngiti ka lang na like parang passive smile ka lagi. Yeah. So, mas na-enhance pa siya ngayon. So, kasi nga, wala tayong magagawa. O, late dumating yung ganito. Gagawa natin. O, hindi ito nangyari. Ano magagawa natin? Ang gawin natin, kung ano pa yung magagawa natin. Ano yung pwede natin work around. Mga ganun. Kaya naging laging nasa chop ko yung work around. Lagi kong nasa nasa yung favorite word mo araw-araw eh. Bawa, ito yung nangyari pero ito yung work around natin. Ganon kasi kumbaga, yun naman talaga. Hindi yung pag-uusapan. Dapat kasi ganito. Hindi naman it's stressful. And dapat tayo laging fresh para hindi mukhang stress ganon. Yeah. Wait lang, may sisingal lang ako. Yeah, go. Singa break. Dahil may sakit Hindi ko lang may sakit ka or ano ka lang, may sipon ka lang right now? Flu season Medyo ba sa Pilipinas? kakagaling lang din. Ganda na din. Puyat ganun. Yeah. So yeah. Good. Puyat din. Alright. OMG. No, yeah, like may nakuha akong vibe sa'yo ngayon, parang na-encapsulate yung word, parang ni-redefine mo yung sarili mo throughout the years. Kasi like knowing you before, like parang meron kang clear direction sa life mo. And you said so yourself kanina rin na ito na yung path ko, ito na yung gagawin ko, ito yung build ko. And ang scary ng idea na like, in the first place, nag-gibay siya. At first, ang scary na ma-realize na maybe hindi na ito nag-work, maybe abandoned na yung building, right? Like, maybe ang dami ng earthquake nangyari, ayaw ko pa rin siya bitawan. Hinahawakan ko pa rin yung pundasyon na wala na ngayon. Yeah. So, gusto kong like tanungin, ewan ko paano ko i-ask, pero like, how do you redefine yourself kumbaga sa ganun, kasi ang drastic, nakakatakot siya eh. Yun yung parang hindi masyado pinag-usapan yung sabi mo kanina, yung realization na like hindi na to nag-work out. To accept that in the first place, something na like parang in a way to accept defeat. Kasi kumbaga like parang yung binibuild ko all throughout these years, hindi siya nag-work. And kailangan ko nang mag-pivot into a new thing. Like how do you get into that mindset to change, basically to redefine yourself? Kasi ang hirap pumunta doon sa mindset kasi ikaw nga, you would rather die kaysa mag-change. And that's something na like, di ba, yung perspective dun is crazy to think about, but how do you do that? How do you like accept na parang you failed? And how do you like parang move forward sa ganung idea na yun? Kasi that's what basically happens sa'yo eh. I don't know, maybe masyado siyang malaking question, but dun ako, yun yung gusto ko ipin sa'yo kasi like, very fascinating yung naging journey mo kasi. Yun din yung na-realize ko and put sa pinag-aralan and na-realize na dapat you know how to wave your white flag, accept defeat na. Tingin na kasi minsan nisip natin, hindi, kaya pa to. Pero hindi na pala. Parang yung isang 100-year-old car na dinadrive mo pa rin, naayos mo. Na siya, bukod sa nagsara na yung automaker na yun, wala nang parts, ginagamit pa rin, pero you should accept to how to let go
'Di ba parang yung nung mga bata tayo yung sinasabi dati lagi na nung high school tayo na parang lang yun yung rubber band, gano'n. Yes. Na nagse-stretch na Snatch. sino ba magle-let go? Yung life o ikaw? Kasi pa yung life nag-let go dun sa nag-stretch na ba't ikaw masasaktan. So dapat ikaw na lang mag-let go, gano'n. Para hindi ikaw yung ma-badly injured, ma-devastate, masira. So kailangan mo talaga talaga acceptance talaga na eto ka na ngayon, eto ka na lang ngayon. Kailangan mong tanggapin yun na hindi na ikaw yung ganun dati, hindi na ikaw yung sign dati, hindi na ikaw yung sign na ganito, ganyan. You have to accept na natalo ka. Ganun. Parang rin yun sportsmanship. Parang sa basketball or volleyball, badminton, any sports, boxing, di ba? Na you should accept defeat. And then, after yung defeat, mag-rehearse ka. Gano'n. And then, practice hanggang sa you're able to rebuild again. Kumbaga parang parang sigaran lang yan sa LOL. Yan. Ito nila yung buhay niya. Ganun. Kailangan niyang tanggapin na hindi niya na kayang lumaban. So, kailangan niya mag-rest muna. Regen. Ganun. Tapos, Uwi muna ng base. Or uwi muna ng base or dun lang sa may tower. Mag-regen lang. Tanggapin niya na hindi niya na kaya makipag-clash. Para habang nag-regen siya, ito yung kailangan kong build. Ito. Uwi ng base. Regen, di ba? Pili ng item, ganyan. Or sell item. Sa laro kasi, marami tayong bagay na tututunan sa laro Di ba? Hindi to Or chat mo nag-work. yung support mo, nasaan ka na, wala ka pa sa bot, heal mo ako, tagal mo. Halimbawa, I-report kita after game. puro magic yung kalaban, tas puro armor ka. You to sell all Bili ka your ng magic items. resistance. Bili ka ng mga magic resist na items. So yun nga, it also apply sa life na na kailangan mong tanggapin na talo ka, hindi kaya. Pero yun Pero like you said, let's say sa LoL or sa ML, like na-invest ka na ng gold nakabili ka na So ang hirap aminin na like mali yung build ko. Like ang hirap mag-sell. Mas mura Kasi, pati. like, talo ka like kumbaga like binili mo siya for 2K, masasell mo siya for 1K lang. Like alam mo may mawawala sa So like yun yung parang question ko din kanina, like how do you accept that na kailangan paano mo tatanggapin yan na kailangan ko na to ibenta? Kasi at one point mag-invested ka na sa binili mo like binili ko na to nasa akin na to, na build ko na kailangan ko lang like mag-go kasi like nabili ko na, pag binenta ko to talo ako. So how do you like get past that basically? And how do you kasi I'm sure sa ibang tao hindi sapat si Billie Eilish, right? Yung alam mo like yun naman like kumbaga like wala pa yung Billie Eilish for them. Or maybe yung song na yun is hindi magre-resonate, iba, wala silang ganung weapon or pampagising. So paano mo consciously like mo ibebenta yung items mo? How to accept for the lack of defeat, better word. how to accept everything, how to accept yung that you have lost. Yun yung right question. At ikaw lang din ang makakasagot nun. At yun na yun, yun na yung sagot kasi. Kumbaga, rhetorical question siya How do you accept defeat? Yung sagot dun, accept defeat. Accept that you already lost. Acceptance talaga Talagang... that's fascinating. Ang ganda nun Like, the fact na tinatanong mo na sarili mo is like, nandiyan na, malapit ka na. Unti na lang, matatanggap mo na siya. Kasi tinatanong mo na yung sarili mo, like, talo ba ako? Parang ganun. That's fascinating, And I think it takes time. Maybe months or maybe a year. Hindi naman siya 1 week lang na-rebuild mo na yung sarili mo. Hindi. So it will take some time. Parang sugat nga. Kailangan ng time para maghilom. And time heals everything 'Di ba? Halimbawa yung sa di ba nung pandemic, 'di ba? 1 taon mahigit na walang mga tao sa sa Metro Manila, sa street sa Metro Manila. Tapos naging kulay blue ulit yung sky, di ba? That's true. Di ba? Yeah, naging clear ulit yung sky for a bit. So it takes time and you have to have the patience ng paghihintay nun na kumbaga hindi kasi siya bukas tanggap ko na natalo ako. Hindi, mamaya tanggap or simula ngayon tanggap ko na natalo ako. Kumbaga paplanuhin mo. eventually
matatanggap mo siya, ma-realize mo lahat. Kumbaga, nag-ano na sa'yo nag-sink in na lahat. And sa time na yon, let go mo na. Ganun. It will be different for everybody else, pero yun nga, For everybody. how do you accept the defeat? Accept the defeat. Madali siyang sabihin, mahirap gawin, pero Mahirap gawin for sure. Yep. yun. And time yung sagot. Time will heal everything. Time. It can be frustrating though, right? Like, Yes. I feel like na-feel mo din yun at some point nung first time mo nag-adjust into your new perspective. Like parang ang tagal, or like parang worth it ba to mag-adjust? Kasi parang it's been a week, it's been a month, it's been like 3, 2, 4, 5, 6 months. Like, time, yun yung pangit din kasi naghihintay ka, right? Yun. Like to like, ma-feel mo na like, ma-accept mo. But wala That's, Yeah. wala, oras talaga And ang isa din kasi dyan na natutunan ko na kapag may plano kang gawin, simulan mo na agad within a minute. Ganun. Simulan mo na gawin. I-rebuild ko sarili ko. I-rebuild ko sarili ko. I-rebuild ko sarili ko. I-rebuild ko sarili ko. Scroll No, na. put down your phone and start working on yourself. Na, ito, Immediately. okay, ano ba ang gusto kong nangyari para ma-rebuild ko sarili ko? Sige, break natin yung barrier. Sige, employment kung sagot na dapat we can start dun sa bottom. So, ginawa ko nun, syempre, apply, ganun. Kasi yun na yung first step eh. Hindi mo naman siya masisimula na, uy, trabaho agad. Ang swerte mo naman. Syempre. That's true. Apply ka muna, ganun. At least, nagawa mo na yung first step. Apply, ganun. Kasi yun yung first step dun sa plano mo na i-break yung barrier, i-break yung yung sarili mo, rebuild yung sarili mo. Yun. So, yung first step ko is to apply for work, ganun. Look for jobs. And then, eventually, syempre, sa dami nung ina-applyan mong work, may offer, medyo tatanggihan mo kasi nga medyo panghahawakan mo po na ito yung value ko ito ako, tas ito lang. So may mga konti pang ganun. Yan sa eventually, may mga residual pa rin na diba? So di kasi siya instant So eventually ito, yung company ko nakita ko ganun, I think okay to kasi yung natutunan ko sa labas, yun din kasi ang naging sagot ba't pinili ko din tong company na to. Hindi ako nag-try na ibang industry. So talagang yung kung ano yung experience na meron ako, kung ano yung I'm an expert sa point of view ko, doon ako pumasok as an employee. Ganun. So, yun yung naging yun yung naging way ko. Di na ako nag-try ng ibang industry muna. Ganun. Doon talaga nag-focus na ako doon sa sinet kong goal na sige sa network na to para hindi talaga ako mag-start from scratch. Ma-utilize ko yung years of experience, hindi masayang. Ganun. Pinagkaiba lang, may boss ako. Ganun, empleyado ako, may susundin ako utos, opo ako, opo, hindi po, sorry po, gano'n ako. Got it, alright, yeah, ganun. Checking in, yes. Can I go to the bathroom? Papala. So, ayun yung Yeah. yun yung mga step ko para eventually ma-accept ko hanggang sa yung mga interviews, as na-interview na ako, that may nung natanggap na ako, it was December last year, natanggap na ako, ganun. Tapos, uwi muna ako sa parents ko para ipag-isip-isip na ito na, may empleyado na ako sa sa January, kasi January yung start ko, itong January lang, ganun. January na yung start ko, teka, paano ba to? Ganyan, hindi pa sa akin nagsisink in ganun, na, ayun nga, empleyado na, ganun. Employee, Monday to Friday, 9 to 6 p.m., ganun. So, nandun ako, di sinulit ko muna yung time na nakahilata, doing other things, ice skating, ganyan. And then sa pagbalik ko ng Pilipinas, yun na nga, work na. Then syempre naninibago pa ako kasi ibang environment to Hindi ako sanay ako na nasa office lang pag meeting or minsan pag may post-production, editing, ganun.
sanay ako nasa shoot sa labas, kumbaga production, field work basically. Dun, nakaupo ka, naghihintay ka ng gagawin, ganun. So, I had to adapt to some things na na ibang-iba sa ginagawa ko dati or to the same industry. So, and eventually, na-enjoy ko na siya, especially malaking tulong yung may workmates ka na naging ka-close mo. Siyempre, nagkakaroon ka ng panibagong circle. Yun din kasi ang kailangan kapag nire-rebuild mo yung sarili mo. Umalis ka dun sa hindi naman sa umalis, expand your circle. Expand. Kasi hindi naman pwede iwan mo lang yun expand na hanggang dito ma-reach mo hanggang sa way beyond para mas makita mong ma-realize mo na ang laki pa lang ng mundo, ang lawak pala ng mundo, marami pala akong magagawa pa, ito pa pala. So ma-realize mo na yung mindset mo dating pasagasa sa truck, it's nonsensical, parang ganun na pala yun, ba't ko naisip yun, ganun. Matatawa ka na lang, ganun, na dumaan ka sa ganung phase ng buhay mo. So, ayun, syempre, lumalaki circle mo, you meet other people, you meet successful people. Din yung isa sa trabaho ko mag-produce ng mga segments, ng mga videos, na-interview ko yung mga successful na tao. Kapag tinatanong ko sila, ganun, before nyo na-reach to, ganyan, ano yung mga pinagdaanan nyo, isa sa... So, I also learn from them. Wait lang, sisinga lang ulit ako. Go for it. Intermission. Pero like, well, sumising ako, tama ka, like, yung sinabi mo kanina about radical na pagbabago, yun yung parang ko na pag-usapan namin way before nung like co-host ko na, yung minsan yung change na need mo, kailangan mo lang gawin agad-agad. Like, hindi mo siya pinaplano or hindi yung next week, for sure. Next week, at this time, at this date, no? Yeah. Kaya parang wagaan. Medyo weird siya kasi like kailangan, magugold yung katawan mo. Ano itong ginagawa natin? Like, bago to like parang ganun. Yeah. Pero like, you need it. Ako, fortunate ako na like parang lumipat ako yung isang buong kontinente para ma-feel ko yung change. Kasi yun yung radical na pagbabago. So like, parang mas napadali yung mga little changes sa life ko na, mga maliit na bagay. Pero, kung wala kang ganung opportunity to like go into another country, basically, tama yung advice mo, I agree, na parang kailangan mo gawin na siya now. Like, as in immediately now, like, okay, kailangan ko na magbago ng buhay. Drop your phone, tapos do the stuff na, like, parang yung nag-resonate sa akin na sinabi mo kasi. I agree, like, kailangan talaga, sanay may katawan mo na may gawing iba. Kasi like, masasanay siyang isipin lang yung konsepto pero hindi gawin, and magiging comfortable siya dun sa idea na yun. Yeah. Pero hanggang idea na siya comfortable. Yeah, comfortable tayo sa idea na magbabago tayo pero wala naman nangyayari. Yeah. Parang ganun. So yeah, I agree. You're right. Ang dami sinabi gusto kong pag-usapan, especially dun sa career, right? Like, kasi hindi natin masyado na pag-usapan. I think, pwede naman yata mabilis na pasadahan lang. So, right, sabi mo, like, can you sabihin yung role mo? Yeah. Not exactly company, but yung title mo and what you do. And like, parang kamusta siya so far? So, every morning, dito sa Pilipinas, 6:30 a.m., may news program akong, I'm a news anchor sa isang AM station na, 6:30 to 7:30. Mostly Monday ang Monday ang schedule ko. Minsan, on call sa ibang araw kapag kailangan, kapag kulang ng host. So, ayun, yung bata ako, kasi nga, nung bata ako, nag-radio na rin yung tatay ko nun. So, parang naging idol ko. So, nabanggit ko kanina na yung tatay ko nga talagang isa sa mga nilulook up kong tao. Role model ko, ganun. So, gusto ko maging radio anchor, news anchor, ganun. So, ayun, may opportunity na mag-screen test ka. Ayun, tas awa naman ng Diyos pumasa naman. So, ayun. May malaking bala. I mean, may voice ka for it, to be fair. Yun din. Inasar namin sa'yo before, right? Yeah, and yun nga yung isa sa mga panghihinayang ko dati na sinasabi ng ng ibang tao na yung boses mo parang pang announcer announcer pa nga yung term nila Yes, announcer. Parang announcer. So, ayun, parang
gusto ko talaga dati nasa harap ng camera, maging nasa harap ng camera. Kaso yung path na napunta sa akin eh, nasa likod ng camera. Behind. So, di ba? Yes. Which is interesting, Di right? ba? Yeah. Fascinating. Oo. Mhm. So, nung college, tinry natin na nasa likod at harap ako, pero Nasa likod at harap. With So, varying degrees of success. Yeah. so, Pero tinry mo, you know? yun. And, ayun talaga. And, ayun, so far, okay naman. Mamaya, 6:30 AM dito sa Pilipinas, meron ulit. So, ume-air din siya sa TV. Pasok. Teleradyo kasi siya. Mhm. So, Mm. ayun din. So, ngayon, So nakikita yung face mo. nasa harap naman ako ng camera. So, it's Uh-huh. ano sa akin, parang fulfilling sa akin na nagampanan yung ganong role na ini-aim ko dati. Although hindi naman top 1 yung radio station, pero nasa top 5 naman siya. It's good enough. And the fact na Mhm. yung isa sa mga dream job ko na gagampanan ko, it's for me, it's very fulfilling. Nakaka-excite ko nun. And then ang Fulfilling. maganda dun siya, abot pa kapag pumunta ako ng work kasi 9 ang pasok ko eh. So, tapos sa 7:30, abot pa ako dun sa I have enough time. Pwede pang kumain to go to work. So, it's very very fulfilling sa akin. I'm very happy. Ganon. That's good to hear. Do you miss being behind the scenes? It's weird to say, pero like, you know, yung time na nasa behind the camera ka, yung most of your like career way back, yun yung ini-yearn mong ikaw yung nasa harap, you know, Yeah. ikaw mag acting man or like parang announcing or anything. Now that nandito ka na sa harap, like, do you miss being behind the scenes? Na parang less stress kasi hindi maging presentable kasi hindi ka naman makikita. Ano yung mga ganong like, you know, less responsibility. Like, do you miss yung ganong part of your career na nasa likod ng camera? Well, yun nga, dahil nga may a full-time employee ako, nasa likod pa rin naman ako ng camera. Nasa likod ka pa So, rin. as a producer, yun ang full-time job ko as a producer. And then, Okay. Gotcha. it's a mix of kapag umaga, ako yung nasa harap ng camera. So, best of both worlds. Nakukuha mo yung harap and likod. So, ayun, thankfully, ganon. And so, I'm able to do my passion, yun nga sa news. And I'll also be able to do my other passion na, na mag-produce ng output ng videos, ng programa sa TV. And, ayun, I'm, kumbaga, I'm fulfilled, ganon. And grateful Fulfilled, of what I yeah. have, even though, syempre, not all the time na masaya and not all the time it's sunshines and rainbows. Sunshine, rainbows. So, Yeah. yun ang inano ko na kapag nasa stress ako, inisip ko lagi na I should be grateful that I have this kind of opportunity sa kabila ng mga pinagdaanan ko. So, yun lagi ko iniisip na That's a great Oo. mindset to have, yeah. kasi minsan reklamador tayo ganun. Di ba? Ba't ba kasi ganito? Yes. Ayaw ko na. Lalo yung mga matatagal na sa corporate world, maraming reklamo. Ganun. And minsan, may Yeah. reklamo ako sa isip ko. Ganun. Pero, yun nga, we should go back dun sa punto na we should be grateful of what we have. Kasi ito yung pinangarap natin nung walang-wala tayo. Ganun. No, you're right. Yeah, like parang go back to like first principles, basically. Ito, pasingit lang kasi may sinabi ka na gusto kong like personally, pag-usapan about yung passion and na nagiging career. Kasi yung nangyari sa'yo, right? Yung passion mo is yung parang pag-produce ng shows, basically entertaining sa harap ko ng camera. Basically, yung ganyan, yung mass media. Pero ang core nun is yun yung passion mo na ginagawa mong work. Yeah, Yun yung yeah. nagiging career mo ngayon, professional career. How do you how do you do that? Kasi ako personally hindi. Like hiwalay ako. Yung meron akong career and meron akong passion. Like ayoko siya gawing isa. Kasi feeling ko mabu-burnout ako and mabibitawan ko all together lahat yun pag ginawa ko siyang one. So, ang nag-work sa akin is hiwalay siya. So, meron akong like clear time and space for each other. Like, meron akong work ngayon, pero pag uwi ko, magagawa ko tong passion ko. So, magkaiba silang space. Ikaw, paano mo na-merge together yun? Kasi ako, as a person ako, hindi ko kaya gawin yun.
Kasi natatakot ako na one day pagising ko ayoko na gawin yung trabaho / gusto ko gawin. Diba, na-burnout na ako sa passion ko. It just so happens, ano ko na siya, career ko. So, paano yan? Fuck me. Paano yun? So, ikaw, like, parang how do you navigate that na yung passion mo is also your career? Yeah. It's not about knowing how eh. Parang for me, it's just about doing it. Ganun kasi. Okay. Na, Clarify? halimbawa, Expand on the answer? yeah, kasi inoff opportunity na makapag-news, ganyan. And then, syempre, yung passion ko talaga, gusto ko yung parang dati pa, ano ko na yun eh. Gusto kong gawin. I'm very passionate about doing it or planning to do it. And ang ginawa ko lang, I just continue doing it. And the thing with it kasi, it's not an everyday work. So, I think it helps na parang lumilitaw na hobby ko lang siya kasi every Monday lang yung schedule ko. So, I'm not doing it na sa iba. Pag mga painter, hindi siya pwedeng araw-araw may isa kang pyesa. May isa kang painting araw-araw kasi ma-burnout ko. So, I think nakatulong din sa sa case ko na hindi din siya araw-araw and isang oras or 1 to 2 hours lang yung kinakain niya sa akin. So, I think, it's different with me kasi with the schedule din. So, I just keep doing it. So, hindi, okay, interesting. Kasi like parang, ang impression ko kasi like, at one point, baka pwede ka ma-fed up, right? Like, especially kapag, siya, mas naging frequent, kumbaga, yung paglabas mo sa camera. Pero like parang, pero passion mo rin yung behind the scenes, right? Yeah. Yung ginagawa mo behind the scenes. And, but at least mostly doon tayo mag-focus kasi like, lalo nung nag-school, nasasabay mo rin yun at one point, right? So parang how do you yun, again dun sa behind the scenes naman kasi passion mo yun. Pero like trabaho mo din yun, yung ginagawa mo before. So like parang, paano kung hindi mo burnout doon? Kasi like, kailangan mo kumita, pero paano kung ayaw mo siya gawin? Parang hindi mo lang siya trip ngayong buwan, ayaw mo lang mag-videography, ayaw mo lang. So paano, how do you like, doon sa specific part na yun basically, how do you like navigate doon? How do you avoid being burnout sa passion mo? Hindi talaga maiwasan yung ma-burnout lalo kapag nasa sa creative industry kasi nga naubusan na ideas, naubusan ng creative juices, lalo kung araw-araw mo siyang ginagawa. So, lalo kapag may mga anomalya, may mga sudden problem na lumitaw na parang ano ba to? So, yun nga, dahil nga dun sa mga natutunan ko sa aking journey sa pag-rebuild ng sarili, na kalmado lang. So, parang I always think na everything is okay and can be controlled. Kapag hindi makontrol, okay, next work around. Anong magagawa natin? So ganun lang. And with my work naman, I'm able to travel dahil doon. So, isang malaking bagay din yun, nakakapunta kahit saan. So, panibagong lugar to. Hindi kasi siya routinary na nasa office lang tapos bukas office ulit. Parang araw-araw iba kasi yung ginagawa ko. So, nakakatulong yun para hindi ma-burnout. Variety. Oo. And ayun, diverse. And then, I get to meet other people. And sa work kasi, especially kapag may coverage, may mga stakeholder na mamimit. So, I talk to them, kamustahan. So, I treat them as, as a friend. Parang ganun. Kamusta event nyo? Ganda nitong para hindi mo maisip ka work yun. Parang nandun ka para mag-travel, to meet people, to get information, ganun. Parang you get to love what you are doing. Ganun. Yun ang isang bagay na tinatako sa isip ko na you should love what you are doing but do not love your output. Ganun siya. Oh, fascinating. Interesting. Malin mo yung paano mo siya ginagawa. Na ito, kuhanan natin to. Interview, ganyan. Tanungin natin ng ganito hanggat sa makuha mo yung istorya. Mahalin mo kung paano siya gawin yung trabaho. Pero yung output, huwag mong mamahalin.
How do you like differentiate yun? Yung output Love what you do, kasi, not what you did. yung output naman, yung kinalabasan, bawa video, segment, reels, news item or episode, na wag ka ma-fall in love dun para ikaw mismo ma-criticize mo din yung sarili mong output. Na ito dapat ganito siya. Hindi, kapag kasi minahal mo siya, na, ang ganda-ganda nito. Tarang perfect kapag, Mahirap yun sa creative space. Yes. I-criticize yung sarili. Oo. Mahirap yun. kapag, dapat siguro ganito. Hindi, ganito kasi siya intended eh. Ganun. Kapag ikaw mismo hindi mo mahal yung output mo, parang dinatouch mo yung sarili mo doon, you can criticize it. Ganun. So, mas mapapaganda may output. So yun, love what you are doing, but do not love what you did. Yung output mo, Yeah. parang ganun. So it's a thing naman with creative people, yung mga graphic designers, mga video editors, ganun, mga director, na you should not love what you did para mas mapaganda mo, makita mo siya sa perspective ng ibang tao, sa perspective bilang audience, hindi sa perspective mo bilang nag-direct nun, nag-produce nun. So ayun, yung masterclass Okay. It's the process. Love your process. Yeah, yun nga. It's a process. Love the process, basically. yan. And trust the process. Kasi yun nga, babalikan natin yung kanina, yung journey pangit pero yun yung mahalaga. Ganun. Kaysa dun sa goal. Kasi di mo mamamalayan na, Yeah. nagawa ko na pala. Ito na pala siya. Kasi, immerse ka dun sa journey mo, sa process of what you are doing. Kasi love Maganda mo. mindset yun. Parang mag-goal ka na lang. Yeah, mag-goal ka na. Oh, I'm done. Like, Yeah. sarap na may ginagawa ko. Like, ano na pala, tapos na pala. Or ano. Yeah. Fascinating. Okay, so, again, ang dami mong kinuwento and thank you for that. Na-curious ako ngayon, before parang wrapping up lang, like, parang what's next kay Felix Brul? Anong susunod? Anong tingin mo mangyari sa'yo next month, next year, next few months? What's next for you? And sabi nga dun sa Now You See Me, tama ba? Tama ba? Now You See Me ba? That, my friend, is the right question. Tama ba? Sa movie ba yun? So, may movie na ganun eh. Na yun, that, my friend. No. Yung iRobot ba yun? Yung si Will Smith? Yung robot? Yung AI? If you know that film. So, Yung AI, yeah. so si Doctor doon, sabi niya kay Will Smith. May tinanong si Will Smith sa kanya. Sabi niya, that, my friend, is the right question. So, what's gonna happen to Felix? What's next? Ano pang susunod? That, my friend, is the right question. What's gonna happen next? Hindi natin alam. It's exciting, though. Nakaka-excite. Ano mangyari kaya Exciting, bukas? yeah. Ano mangyari next month? Hindi ko na kung nasa calendar yan, okay. Pero nakaka-excite. Hindi ba exciting yun? Hindi mo alam yung mangyayari bukas. So, you just have to be enjoy yung present. Ano kayo mangyari bukas? Sige, abangan natin. So, ayun. Maganda may sin, abangan. Abangan, Yun yung diba? abangan. Abangan. May mga teaser. Parang I remember sa Night at the Museum, si Robin Williams, right? Like, Yeah. anong mangyayari sa akin tomorrow? So, isn't that exciting? Parang Ay, ganyan. yeah. Ang sinabi niya. Ayun, Yeah, parang ganun actually. din, right? Parang ganun, something along those lines din, right? Yan, what's gonna happen? Di natin alam. It might be, kumbaga, successful day. Pwedeng hindi. Pero the important thing is, kung ano man mangyari, mag-sink man yung boat is we know how to bounce back. Yung resilience. Yun ang isa sa mga mahalagang bagay. Yung pagiging resilient. You know how to go back. You know how to rebuild things. Ganun. Kaya ano man mangyari, maganda man o hindi, ito ka na eh. Kumbaga, you can't be destroyed, you can't be corrupted, ganun. Because ito ka na, the new version of you. And then, nasira ka ulit, rebuild again. Mag-patch ka ulit ng bago, version 3. Ganun. Hanggang sa upgrade, di naman pa-downgrade ang tao eh. And parang software lang tayo eh. Hindi na sinasabi ko sa ibang tao, sa mga talk ko dati. And sa interview ko dun dito sa job ko na we should like be softwares as creative professional.
Pagdating as a person, we should be like softwares. We should be updated Mhm. all the time para hindi tayo outdated. Masasabayan natin yung daloy ng mundo with the best version of ourselves. Mhm. Basically, we're all works in progress. Yes, yun Right. nga. Kumbaga, like, yeah. yeah. Kumbaga, ano man na nakikita mo ngayon, I'm a work in progress. And Mhm. tuloy-tuloy lang yun. Kumbaga, the learning never stops. The work never stops until, ano na tayo, deads na. Ganun. So, Till we deaths. just Yeah. enjoy life. So, reduce. If not, kumbaga, kung di mo kayang tigilan, reduce, bawas-bawasan yung pagreklamo. Learn to accept things and, Mhm. sabi nga sa isang anime dati, whether you laugh or cry, life still goes on. So, yun. Dire-diretso There we go. siya. Pwedeng ilagay sa Tinder. Quote ko yan. Thank you for helping me. Anyway, thank you so much. Before we end yung episode, we usually asking the guests namin one question. You can answer it truthfully, pa-joke or hindi. Up to you. Felix, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ako sa sarili ko, sa pamilya ko, and sa mga taong nag-look up sa akin, at sa version ko na 7 years old, 8 years old, na kumbaga kapag nagkita kami, gusto ko proud siya sa akin. Di ba may mga meme na gano'n na did you make it? Pag na-meet mo yung... Did you make it? Kumbaga masabi ko sa kanya na yes. So bumabangon ako para dun sa batang version ko na pag nakita niya ako, That's parang, beautiful. uy, naka-proud ka, ganun. Naka-proud ka, kuya, parang ganun. So, yeah, bumabangon ako That's beautiful. sa mga taong yun. Mhm. Thank you, Felix. Sanay akong bro tawag sa'yo. Felix, thank you so Yeah. much for being in this episode. Because ko bang i-plug anything na like, willing ka like parang i-share sa madlang people? Sokmed mo or work Okay. mo, ewan ko. Anong, Sa go for it. mga nasa Pilipinas, sa 954 kHz sa AM station, abangan niyo po ako every Monday, 6:30. Sorry. Isa pa. Sa mga nasa Pilipinas, AM station sa 954 kHz every 6:30 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga. May news program po ako doon, and sa YouTube din, pwede nyo hanapin yon, yung DZM 954. Pwede kayong mag-comment doon para ma-shoutout kayo, and yung mga gusto nyong batiin, i-shoutout, may birthday or anniversaries or anything, pwede nyong i-comment doon para mabasa namin live on air. And yun lang, and thank you very much. Felix, thank you. Thank you so much for sharing your time. Alam ko, sobrang busy and it's been so long since ulit tayo nag-usap. So thank Yeah. you for being gracious sa oras mo and, accepting yung... like, parang talking to me again. Like, I miss you, Yeah. man. Like, Likewise. na super happy ako na nakapag-catch up sa'yo about your life, your career din, and yung hindi ko, yung journey in between na hindi tayo nag-usap, right? Yeah. So, Yung thank you character for arc. updating ko na sa life mo. And, character arcs, yeah, basically, like parang yung, meron tayong character arcs na hindi Yeah. natin, unfortunately, wala tayo doon for each other, but thank you na like, shinare mo siya, not to me lang, but to the people na nanonood ng Midlife Crisis. So, Yeah. thank you so much. And of course, sa mga nanonood, listeners or viewers, thank you so much for watching and or listening. Alam niyo na, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mabubuhay yung mga yan. Hindi lang talaga maka-sockmed person, but mabubuhay yan. Pero YouTube or Spotify, if hindi makita yung mga face namin, pero, worth it naman. And yes, that's it. Thank you so much for watching and or listening. And we'll see you guys again next week. That's it. Alright, thank you guys. Thank you, Cyan. Thank you for everything.